Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Namataang monster warship ng China sa may West Philippine Sea, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines. China muling pinagsabihan ang Pilipinas na itigil ang umano'y pangbubuyo at paglabag sa South China Sea. Ilang supporters ni dating Senador Leila de Lima ipinagbunyi ang tuluyang paglaya nito. Pero dating Presidential Advisor Salvador Panelo iginiit na malaking pagkakamali ang dismissal ng kaso ni de Lima. Investigasyon kaugnay sa umano'y secret campaign ng US para siraan ang China at Sinovac sinimula na ng Senado. Bangko de Oro nilinaw na valid ang lahat ng withdrawals ng account holder na nag-viral matapos umanong mawala ng 350,000 pesos sa bank account. At actors sa Pirates of the Caribbean nasawi sa shark attack. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, June 25, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Muling binigyan diin ang Department of National Defense na hindi aksidente o resulta ng hindi pagkakaunawaan ang pangaharas ng China sa Ayungin Shoal. Samantala, hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Maritime Council na isapubliko ang schedule ng resupply mission sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines Western Command sa Palawan noong linggo, mas tumibay ang paniniwala ng pamahalaan na sinadya talaga ng China ang panghaharas nito sa resupply mission sa Ayungin Shoal na nagresulta ng pagkaputol ng daliri ng isang Navy personnel. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., hindi ito aksidente o resulta ng hindi pagkakaunawaan, kundi ito ay sinadya mismo ng China. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. Ayon sa kalihim, hindi nagbabago ang polisiya ng Pilipinas sa West Philippine Sea na walang kahit 1 pulgada ng teritoryo na isusuko ang bansa mula sa mga dayuhan. Patuloy anya na dedepensahan ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea na hindi kinakailangang magpaalam o humingi ng permiso sa kaninuman. Kaugnay nito, nagdesisyon si Pangulong Marcos na huwag isapubliko ang schedule ng rotation at resupply mission sa West Philippine Sea na una nang inirekomenda ng National Maritime Council. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. Ayon naman sa NSA, hindi pa rin maituturing ang nangyaring insidente bilang arm attack base sa mga umiiral na international laws. Wala namang nakikitang pangangailangan ng NSA upang i-convene ng Pangulo ang National Security Council o NSC upang resolbahin ang issue sa West Philippine Sea. Ang NSC ay kinabibilangan ng mga miyembro ng gabinete, kongreso, iba pang government officials, private citizens at maging ang mga dating Pangulo ng bansa. In fact, nag-convene na rin yung National Maritime Council and acting on the direction of the President. So at this moment, we are not recommending for the convening of the National Security Council. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbigay ng sagot ang China sa pahayag na sinadya nito ang agresibong aksyon ng China Coast Guard laban sa tropa ng Pilipinas na nagsagawa ng RORE mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Ayon kay China Ministry of Foreign Affairs spokesperson Mao Ning,
Nilinaw na ng China ang nangyari at ang posisyon nito sa umano'y iligal na pagpasok ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renai Jiao at iginiit na teritoryo ito ng China. Sinabi rin ni Mao na dapat itigil na ng Pilipinas ang umano'y provokasyon at paglabag nito sa soberanya ng China. Isaayos ang maritime differences sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng negosasyon at konsultasyon at magtulungan para sa pagtataguyod ng kapayapaan sa South China Sea. Umapela si House Speaker Martin Romualdez na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Inihayag din ang liderato ng Kamara na nakausap nito ang ambassador ng China sa Pilipinas kaugnay ng issue sa pinagtatalunang teritoryo. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nanawagan na si Speaker Martin Romualdez sa China na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pambubuli ng China sa Pilipinas kaugnay ng pinagtatalunang teritoryo. But I've told and I believe that we can all share the sentiment that China should lessen its aggression. Let us de-escalate these tensions. And let us not make these disagreements and these conflicts in the West Philippine Sea define the totality of the relationship between China and the Philippines. Ayon pa sa House Speaker, dapat pagtuunan na lamang ng pansin ang pagkakapareho ng interes ng dalawang bansa. Inihayag din itong nakausap niya ang Chinese Ambassador to the Philippines na si Wang Shilian sa Vandenor sa Malacanang noong June 12, 2024. Ito ay upang ipaabot ang nakababahalang agresyon ng China sa West Philippine Sea. In fact, I had some moments to speak to the Chinese ambassador at the Vandenor, and we bemoaned the aggressive nature of the Chinese Coast Guard and the Chinese PLA Navy assets. Noong June 17 rotation and resupply mission ng Philippine Navy, isang Pilipinong sundalo ang naputulan ng daliri sa kamay dahil sa banggaan ng isang Philippine boat at vessel ng China Coast Guard. Binigyang diin naman ng House Speaker, suportado nito ang foreign policy ng pinsang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng suporta si Filipino boxing legend at former Senator Manny Pacquiao sa ating mga kababayan na naninirahan at nagbabantay sa West Philippine Sea. Inilabas ng 8th Division World Boxing Champ ang video message matapos ang nangyaring harassment ng Chinese Coast Guard sa mga sundalong Pilipino na nagsagawa ng rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Kung saan ilang sundalo ang nasaktan kabilang ang isang Navy na naputulan pa ng daliri. Ayon sa Philippine Army Reservist na si Colonel Pacquiao, anumang oras ay nakahanda siya upang tumulong. Sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Ayungin Shoal, sa West Philippine Sea, sa inyong lahat, huwag po tayo mawala ng pag-asa, ma-discourage. Laban lang tayo. Nandito kami, nakasuporta sa inyo lahat. Anytime na kailangan nyo kami, nandiyan kami, tutulong sa inyo. Magtulungan tayong lahat para sa ating bansa. Pangalagaan natin at i-maintain ang seguridad sa ating bansa. Nang sa gayon, ang ating mga kababayan ay mamuhay ng tahimik dito sa sarili nating tahanan. Kinumpirma ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang ulat tungkol sa presensya ng monster ship ng China na namataan sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, ang presensya ng pinakamalaking Coast Guard vessel ng China ay bahagi ng mapanghimasok na pagpapatrolya ng China. At para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale, live. Ryan, base sa report ng AFP, kailan pa namataan itong monster ship na ito ng China at saan partikular ang lokasyon nito sa West Philippine Sea? Ella, base sa mga satellite image na nakuha ng security analyst na si Ray Powell kahapon na alas 9 ng umaga, dumaan na malapit sa DRT Sierra Madre sa Ayungin Shoal ang monster ship ng China.
kung saan ang direksyon nito ay patungong Hilaga. Na-monitor din ang monster ship sa Sabina Shoal kung saan nakaistasyon ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard simula pa ng Abril. Maging sa Pag-asa Island ay namataan din ang barko. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, natanggap nila ang mga ulat na ito ng pagdaan ng monster ship sa lugar. Anila ang aksyon na ito ng Chinese Coast Guard ay illegal, coercive at taliwas sa sinasabing pagpapanatili ng kapayapaan at katatagahan sa rehiyon. Ayon sa AFP, ang panghihimasok ng China sa pagpapatrolya sa exclusive economic zone ng Pilipinas ay hindi makatarungang pag-angkin sa lugar. Mananatili din daw ang AFP na maging mapagmatsyag sa lugar at gagampanan ang kanilang tungkulin. Sa isang panayam, sinabi naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na bukod sa EEZ ng Pilipinas ay namataan din ang barko sa EEZ ng Malaysia at Vietnam. Ang monster ship ang pinakamalaking Coast Guard vessel ng China na may bigat na 12,000 tons. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Paiigtingin ng Department of Migrant Workers ang pagpoprotekta sa Filipino seafarers. Ito'y matapos ang panibagong Houthi rebel attack sa isa pang barko sakay ang mga Pilipinong tripulante. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Muling umatake ang Houthi rebels sa isa na namang cargo ship na sakayan 27 Filipino seafarers ayon sa ulat ng Central Command ng Estados Unidos. Batay sa kumalat na video sa social media, isang maliit na bangka na walang sakay na tao ang makikitang papalapit sa MV Transworld Navigator. Maririnig pa ang usapan ng ilang Pilipinong tripulante ilang saglit bago ang pagsabog sa barko. Bilis pa naman. Walang tao? Walang tao, sir. Sir, ikot, sir. Batay pa sa update ng US CENTCOM, nagtamo ng minor injury sa mga crew ng MV Transworld Navigator. Bagyang napinsala rin ang cargo ship, ngunit nakapagpatuloy pa rin ito sa paglalayag. Galing sa Malaysia at papunta sa Egypt ang naturang cargo ship na may Liberian flag at pagmamayari ng isang Greek company. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, malaki ang posibilidad ng repatriation o pagpapauwi muna sa bansa ng mga tripulante na nakaranas ng atake. Ito na ang pang-apat na pag-atake ng Iranian-backed Houthi rebels sa cargo ship sa kayang Filipino crew. Bunsod nito, nagsasagawa ng mga pagpupulong ang Department of Migrant Workers at iba pang ahensya ng gobyerno upang mapaigting ang proteksyon sa mga Filipino seafarer, partikular na ang mga naglalayag sa Arabian Seas. Tiniyak naman ng US CENTCOM na patuloy silang kikilos katuwang ang mga kaalyado nito upang panagutin ang mga Houthi rebels at pahinain ang military capabilities ng grupo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inalis na ng Kuwait ang visa ban sa mga domestic worker mula sa Pilipinas matapos ang 1 taong suspensyon nito na dulot ng usapin sa karapatan ng mga employer at empleyado. Sa pahayag na inilabas ng Interior Ministry ng Kuwait, sinabi nito na nagkasundo na ang Gulf State at Pilipinas na ipagpatuloy ang recruitment matapos sa mga pagpupulong. Sinabi rin sa pahayag na sumang-ayon ang dalawang bansa na bumuo ng committee na may kinalaman sa domestic labor affairs. Matatandaang sinuspinde ng Kuwait ang lahat ng visa ng mga bagong domestic worker mula sa Pilipinas matapos ang pagpatay kay Julie Ranara. Posibleng maapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Malabon at Navotas sa loob ng 2 buwan. Ito'y bunsod ng gagawing repair sa navigational gate na nasira ng isang barge noong June 7. Ang detalye sa ulat ni JP Nunes. Planong gamitan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng crane ang nasirang navigational gate sa Navotas City. Ito'y upang maiangat ang mismong pangharang na nasira ng barge noong June 7. Paliwanag ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, kinakailangan itong gawin upang matukoy ang kabuoang pinsala na idinulot ng barge.
At kapag sinimulan ang repair, maaari niya itong abutin ng 2 buwan. Sa panahong ito, hindi muna makakapaglabas-pasok ang mga bangka at iba pang barge na naghahatid ng mga isda sa Navotas Port. Inaasahan na maaapektuhan ng isasagawang pagsasaayos ang kabuhayan ng mga mangingisda. Kaya nga po binibigyan natin ng pagkakataon ang Shipyard Association na i-notify yung kanilang mga miyembro na on this date, itataas yung navigational gate. So, may posibilidad na hindi siya mabuksan. In which case, hindi sila makakadaan. So, yung mga kailangan ilabas, ay kailangan ilabas. Binigyan natin ng panahon yung mga Shipyard Association owners para makapagpulong sila para naman ma-lessen yung affected na mga industries. Pati ganun rin kami, kakausapin rin po natin yung mga fishing boat operators na pumapasok po doon. Samantala, mas lumala ang pagbaha sa ilang mga barangay sa Navotas at Malabon simula nang napinsala ng barge ang navigational gate. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malabon, 4 na barangay sa kanilang munisipalidad ang lumala ang pagbaha kamakailan. Kabilang dito ang mga barangay ng Hulong Duhat, Dampalit Flores, Tanyong at Concepcion. Ayaw na rin po namin manumbalik yung mga mapapait na nakaraan na lagi po kaming sikat dyan sa pagbabaha. Matagal na po kaming maayos, ngayon na naman ulit nangyari ito. Sa Navotas naman, apektado ang Barangay Tansa at mga lugar na malalapit sa ilog. Before nangyari po ito, na-manage natin yung flood. Kaya lang pag nasira po talaga itong navgate, talagang papasok yung tubig. No? Kahit anong gawin nating pumping, dahil lagpas yung tubig doon sa mga dike po natin, talagang wala po tayong magagawa at papasok po yan. Ayon sa presidente ng Metro Shipbuilder and Ship Repairers Association Incorporated, wala pang commitment ang may-ari ng barge sa nagawa nilang pinsala. Pag-aaralan pa ang posibleng sanction o penalty na maaaring ipataw sa kanila. Iimbestigahan pa po yan kung ito ba talaga ang cause. Kasi matagal na po talagang ganyan ang sitwasyon natin sa ilog. Yung possible sanction po, tingin ko dapat lang na may managot po dito sa nangyari. Ayon naman sa MMDA, kaya nagpumilit na pumasok ang barge ay dahil merong hinahabol na mag-e-expire na permit at pinayagan umano sila ng nakabantay sa navigational gate. Bago ito sumadsad noong June 7, sumubok na rin itong pumasok sa gate kahit low tide noong June 3. Sinasabi po ng ship owner na pinayagan daw po ng isang engineer namin, which I doubt, dahil nga po halos same elevation lang yung tubig. Ba't naman niya papayagan ngayon? Noong June 7 noong June 3 nga, nabalakaw na rin sila. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas na ng pahayag ang Bangko de Oro kaugnay sa viral video ng isang lalaki na nawalan umano ng 345,000 pesos sa kanyang passbook savings account. Sa pahayag na inilabas ng BDO, sinabi nito na nai-account nila ang lahat ng withdrawal ni Glenn Cañete. Lumalabas nila na ang lahat ng online withdrawals ng account holder ay pawang mga valid. Inabisuhan na umano ni Mr. Cañete ang BDO na re-resolbahin ang issue sa kanilang pamilya. Nauna nang nag-viral ang video ni Glenn Cañete kung saan inireklamo nito ang umunay pagkawala ng kanyang savings sa kanyang bank account na kanyang inipon para sa pag-aaral ng anak sa kolehiyo. Muli naman binigyan diin ng BDO na prioridad nila ang pagbibigay ng seguridad sa kanilang mga kliyente at hinikayat ang mga account holder na panatilihin ang privacy sa kanilang mga account. Sa kabila ng pagpapatupad ng SIM card registration law, mayroon pa ring mga nakatatanggap ng mensahe o tawag mula sa hindi kilalang number.
Kaugnay nito, plano ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na makipagtulungan sa National Telecommunications Commission para ireklamo ang mga hindi rehistradong SIM cards. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Talamak pa rin ang gawain ng scammers na gumamit ng mga hindi rehistradong SIM card sa kabila ng pagpapatupad ng SIM card registration law ayon sa investigasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Kaya patuloy ang paalala ng CICC sa publiko na huwag pansinin ang mga mensahe o tawag na magmumula sa mga hindi kilalang numero. Well, to play safe because of the prevalence of these scams, no? Marami talagang naglipanan niya. When you are unsure, do not reply. No? Kung text message yan, lalo na kung may instructions galing sa bangko, you don't even reply to that. No? Instead, you go to your bank. Sabihin natin, aksidenteng sinagot mo. Diba? Sabihin na lang natin, do not engage them anymore. Pag kinakausap kayo, nagbebenta o kung ano-ano, disengage immediately. You don't need to entertain them. Punsod ng problemang ito, makikipagtulungang muli ang CICC sa National Telecommunications Commission o NTC para makahanap ng paraan kung paano matitigil ang mga ganitong gawain. Kasi we need to sit down with NTC to discuss, kasi silang regulator natin, hindi naman kami ang regulator, no? We will provide the information to NTC. Ito na yung findings namin. Is there a violation? Ano ba ang dapat natin gawin to curtail this kind of modus para ma-warn yung public o matanggal natin yung mga scammers sa system? May nakikita rin ng CICC na loopholes sa sistema ng mga telco kaya hinihintay rin nila ang paliwanag mula sa mga ito. Paalala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, mas maigi na huwag na itong patulan at i-report na lang sa mga kinauukulan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kabila ng imbitasyon ng House Committee on Appropriations, hindi pa rin dumalo sa oversight hearing ang mga dating kawani ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM na isinasangkot sa 47.6 billion pesos na halaga ng COVID-19 fund transfer. Kabilang narito ang dating DBM Undersecretary na si Christopher Lau. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, may desisyon na ba ang House panel kaugnay ng hindi pagdalo ng mga dating opisyal at kawani ng PSDBM? Ella, pagpapadala ng show cause order ang napagdesisyonan ng House Committee on Appropriations ngayong araw laban sa mga dating kawani at opisyal ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSBDM na isinasangkot sa paglipat ng nasa 47.6 billion pesos na halaga ng COVID-19 funds mula sa Department of Health. Dahil ito sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa Oversight Committee hearing sa kabila ng mga imbitasyon na ipinaabot sa kanila. Kabilang na nga rito si dating Budget Undersecretary Christopher Lau. Kasalukuyang dinidinig sa House Committee on Appropriations ang budget performance ng DOH at ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sumento ulit ang pagdinig ngayong araw sa paglilipat ng 47.6 billion pesos na halaga ng pondo mula sa DOH sa PSDBM noong 2020. Isinapubliko naman ng Commission on Audit, Fraud Audit Office ang findings nila kaugnay ng kontrobersyal na fund transfer kabilang na ang kawalan ng Memorandum of Agreement o MOA. Gayon din ang hindi pagbibigay ng DOH ng kompletong technical specifications at iba pang standards requirement kaugnay ng COVID-19 items. Maging ang pagkakaloob ng kontrata sa Pharmaly kahit hindi ito nagsumite ng proof of compliance at pagtanggap ng PSDBM ng nearly expired na RT-PCR test kit. Samantala, inihain din ang isang motion sa House Committee na imbitahan maging ang mga kinatawan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng controversial na fund transfer sa susunod naman na pagdinig. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Matatanggap na ng mga pulis ang kanilang Health Maintenance Organization o HMO card simula sa susunod na buwan.
Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ipamamahagi na ito sa mga pulis bilang suporta ng PNP sa kalusugan ng kanilang mga tauhan. Mula sa Camp Crame, ang detalye ihahatid ni Lea Ilagan live. Lea, ano yung detalye nitong gagawing release ng HMO card sa mga pulis? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Bibigyan na nga ng health card ng pamunuan ng Philippine National Police ang kanilang mga tauhan. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ipamamahagi na ang naturang health card sa susunod na buwan. Ito'y bilang suporta sa pangangalaga sa kalusugan ng mga pulis. Layo nito na agad na makapagpakonsulta o makapagpa-check up sa mga accredited na pribadong ospital ang mga pulis kapag nagkakaroon ng sakit. Lalo na aniya sa mga pulis na nasa lalawigan kung saan wala namang PNP hospital sa lugar. Ang health card, Aga, ay naglalaman ng 40,000 piso taon-taon. Gayunman, Aga, hindi pa naman kasama sa bibigyan ng health card ang mga non-uniform personnel o yung tinatawag na NUP at hindi rin extended sa mga dependents ng pulis ang naturang health card. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Good news para sa mga biyahero. Inaasahang bababa ang airfare o pamasahe sa eroplano para sa buwan ng Hulyo, bunsod ng pagbaba ng fuel surcharge. Ayon sa Civil Aeronautics Board, mula sa kasalukuyan level 6 ay bababa sa level 5 ang fuel surcharge para sa buwan ng Hulyo. Nangangahulugan ito na bababa sa 151 hanggang 542 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights mula sa kasalukuyang 185 hanggang 665 pesos. Habang magiging 500 hanggang 3,700 pesos naman ang sa international flight mula sa kasalukuyang 4,500 pesos. Ang fuel surcharges ay kasama sa binabayarang airfare ng mga pasahero na sinisingil ng mga airline upang ma-recover ang pabago-bagong galaw sa presyo ng jet fuel. Inaasahang makatatanggap ng rebate o balik-bayad ang ilang customer ng Maynilad sa Caloocan City na apektado ng mababang kalidad ng tubig sa lugar. Ngayong araw ay inaasahang iaanunsyo ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang detalye ng ipatutupad na rebate. Mula sa Caloocan City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ilang Maynilad Water Service Connection ang inaasahang makatatanggap nitong rebate? Aga, higit 3,000 water service connection sa 14 barangays ng Caloocan ang apektado ng mababang kalidad ng tubig sa lugar at ang mga ito ay inaasahang makatatanggap ng higit 500 pesos na rebate o balikbayad mula sa Maynilad. Ang nasabing rebate o balikbayad ay inaasahang matanggap o maibabawas sa kanilang water bill sa susunod na buwan. Dahil base sa water sampling ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Regulatory Office, hindi pumasa sa coliform level ang kalidad ng tubig ng Maynilad noong Nobyembre hanggang Disyembre noong nakaraang taon. Kaya mayroong penalty o multa ang Maynilad na umabot ng mahigit 2 million pesos. Iginagalang at sinusunod naman ng Maynilad ang desisyon ng MWSS Regulatory Office kung saan ang multa ay ipamamahagi bilang mga rebate nga sa mga buwan ng singil ng mga partikular na apektadong customer. Ayan muna ang update, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Hindi pinagbigyan ng Office of the Ombudsman ang hiling ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na ipawalang bisa ang ipinataw na suspensyon laban sa kanya at dalawa pang iba. Nakasaad sa inilabas na resolusyon ni Ombudsman Samuel Martires na denied ang motion for reconsideration ng alkalde, pati na ng business permit and licensing officer na si Edwin Ocampo at municipal legal officer Aden Sigua. Paliwanag ng Ombudsman, hindi parusa o penalty ang suspensyon na ipinataw sa tatlo, kundi preventive measure lamang upang hindi magamit ng mga ito ang kanilang tungkulin para impluwensyahan ang mga testigo o mapakialaman ang mga dokumento na mahalaga sa kaso.
May nakita rin anya silang sapat na batayan na malinaw na nagsasaad ng business interest ng alkalde sa Baofu Land kung saan nakatayo ang sinalakay na Pogo Hub. Samantala, inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin Board o Bulletin Order o ILBO si Mayor Alice Guo alinsunod sa kautusan ng Department of Justice. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang posibleng paglabas sa bansa ng mga opisyales ng ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Kamakailan. Kasunod ito ng tangkang pag-alis ng bansa ng manager ng Lucky South 99 na pinababa sa sinakyang eroplano sa Davao City noong linggo. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Hinarang at inflowed sa Davao City International Airport ang isang Chinese national nitong linggo. Nagtangkang umalis ng bansa ang babaeng Chinese na manager ng ni-raid na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga nang maharang ito ng mga otoridad. Isa ito sa persons of interest ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na tumakas bago salakayin ang illegal na pogo. Then pinakita namin yung kanyang pangalan, passport doon sa ating mga witnesses at positively identified na siya nga po yung taong person of interest natin. So we are requesting immigration to send her back to Manila para may kulong po siya doon sa Bikutan Immigration Facility. Ayon sa PAOK, nasa 12 hanggang 14 na opisyal ng Lucky South 99 ang patuloy nilang minomonitor para hindi makalabas ng bansa. Kabilang din sa binabantayan ang pamilya ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at mga kasosyo nito sa negosyo. So kasama rin po dyan, siyempre, yung pamilya Guo. So yung ilang mga business associates nitong pamilya Guo. So anong kasiguraduhan? Naka-alert na po sila. So ibig sabihin, bagamat wala pa pong Immigration Lookout Bulletin Order, kapag nag-attempt silang lumabas ng Pilipinas, ipagbibigay alam po yun sa Immigration Commissioner. Ayon sa PAOK, sa ngayon mayroon silang namonitor na 58 illegal na pogo sa bansa o IGL, ang bagong tawag ng PAGCOR na Internet Gaming License. Pero ayon sa komisyon, marami ang kanilang minomonitor na talagang illegal at sa simulat sa pool ay hindi kumuha ng lisensya. Nasa 43 naman ang nakatala sa PAGCOR na legal o may lisensya. At saka meron pa kaming minomonitor na ibang mga scam farms, online gaming hubs na talagang walang lisensya ever. So marami-rami pa ho ito. Mas maraming illegal kaysa doon sa merong permit or lisensya. Sa laki ng problemang kinakaharap ng bansa pagdating sa krimeng kinasasangkutan ng illegal na pogo, hinimok naman ng PAOK na makipagtulungan ang lahat ng local government unit at maging ang publiko upang masawata ang mga illegal na pogo hub na ito. Lastly, we also would like to call on the community sapagkat hindi ho kakayanin kahit whole of government pa po ang magsama-sama sa sobrang dami ng problemang ito, hindi kakayanin kapag hindi ho tayo tutulungan ng community. So I hope our countrymen do join us in this fight. Otherwise, baka hindi natin mapagtagumpayan ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuluyan ang lumaya si dating Senator Laila De Lima mula sa mahigit 6 na taong pagkakakulong dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Ito ay matapos iabsuelto ng korte sa natira niyang kaso kahapon. Narito ang report ni Dante Amento. Acquitted o inabsuelto ng Muntinlupa Regional Trial Court o RTC Branch 206 si dating Senador Laila De Lima sa ikatlo at huling illegal drug case nito kahapon. Pinagbigyan ni Judge Henerhito ang hiling na demurrer to evidence ni De Lima at kapwa-akusado na sina dating Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo, Ronnie Dayan, Junel Sanchez at Jose Edri Andera. Sinabi ng korte na hindi napatunayan ng prosekusyon na nagkasala ang mga akusado beyond reasonable doubt. Ayon kay dating Senador De Lima, makakatulog na siya ng maayos at vindicated siya sa naging hatol ng korte. Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanatag at makakatulog na po ako
ng mas maluwag. You know, with the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. At alam nyo naman ito, I respected the rule of law despite the pain and the injustice of it all. Nagpasalamat din ang dating mambabatas sa Panginoon, sa kanyang pamilya, taga-suporta at sa mga Pilipinong naniniwala na wala siyang kasalanan. Salamat din po sa aking legal team for their hard work and their extraordinary commitment in defending me against these fabricated, spurious charges. Salamat din po kay Honorable Judge Hener Guito for his strong sense of justice and fairness. May mensahe rin ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinaniniwalaan niyang nasa likod ng pang-uusig sa kanya. Dagdag pa nito, magbibigay siya ng buong suporta sa International Criminal Court o ICC para sa hinihinging hustisya ng mga biktima ng inhustisya at war on drugs ng Duterte administration. Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot ng pagpapatupad ng batas. Samantala, ayon naman sa panel of prosecutors mula sa Department of Justice o DOJ, mag-aaralan pa nila ang susunod na hakbang kasunod ng desisyon ng korte. We have not yet read the decision itself, no. So we are not discounting the possibility of exhausting all proper legal remedies. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinapurihan ng oposisyon, human rights groups at maging ng kinatawan ng Estados Unidos sa bansa ang pag-absuelto ng korte sa ikatlo at huling drug case ni dating Senador Leila de Lima. Ayon kay Liberal Party President at Albay 1st District Representative Edsel Lagman, na naigdin ang hustisya at napatunayan ang pagiging inosente ni de Lima makalipas ang 7 taong pagkakakulong nito. Kapareho rin nito ang sentimiento ni na ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Pero dapat anilang mapanagot ang mga nasa likod ng pagpapakulong kay de Lima. Ayon naman sa Human Rights and People Empowerment Center, kung saan nagsisilbing chairperson emeritus si de Lima, pinagtitibay lamang nito ang kanilang paninindigan sa pagtatanggol ng mga fundamental freedoms sa buong mundo. Para sa Human Rights Watch senior researcher na si Carlos Conde, dapat samantalahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakataong ito upang maipakita sa buong mundo na seryoso siya sa pagtatanggol sa karapatang pantao. Dapat na anyang makipagtulungan si President Marcos Jr. sa International Criminal Court o ICC. Samantala, welcome din para kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang pagkakaabsuelto kay de Lima. Suportadoan niya ng Estados Unidos ang rule of law at paggalang sa kalayaan at karapatang pantao sa buong mundo. Itinuturing na grave error ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang pag-dismiss sa natitirang drug case ni former Senator Leila de Lima. Sa isang pahayag, sinabi ni Panelo na isinaalang-alang ng korte ang pagbawi ng mga testimonya laban kay de Lima kahit walang ebidensya na ang mga testigo ay pinilit sa pagbibigay ng salaysay. Ayon sa dating Duterte administration official, isa itong malaking pagkakamali at salungat sa evidence at jurisprudence. Tila nagpasaring si Vice President Sara Duterte kaugnay sa sugat sa kanyang leeg. Sa video na ini-upload ni dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy, makikitang itinuro ni VP Sara ang sugat sa kanyang leeg
at sinagot kung bakit siya mayroon nito. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Nauna nang nagbitiw sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Vice Presidente bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ayon kay VP Sara, ang kanyang pagre-resign ay bunga ng anyay tunay na malasakit para sa mga guro at estudyante. Gayunman, tiniyak na opisyal na magpapatuloy ang kanyang suporta sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon sa bansa. Nakatakdang ipatawag ng National Bureau of Investigation ang Information Technology Editor ng Manila Bulletin na si Art Samaniego. Kaugnay ito sa serye ng hacking incidents sa government websites, mga pribadong kumpanya at bangko. Sa isang panayam, sinabi ni NBI Deputy Director Michael Dangilan na nais nilang marinig ang panig ni Samaniego kasunod ng aligasyon ng mga naarestong hacker noong isang linggo na siya umano ang nag-utos upang pasukin ang computer system o network ng mga nasabing entity. Sa ngayon, wala pang formal na reklamo na isinasampa kay Samaniego at sa 3 suspected hackers. Dinidinig na ngayon sa Senado ang umano'y secret campaign ng Estados Unidos laban sa bakuna ng China noong kasagsagan ng pandemya. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano ang naging tugon ng mga ahensya ng gobyerno at maging mga eksperto kaugnay ng ulat na ito? Ella, ayon nga sa Department of Health o DOH, hindi nila nakitaan na kontrolado ang naging disinformation campaign laban sa pagbabakuna kontra COVID-19. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, matagal na nilang namomonitor ang disinformation laban sa pagbabakuna mula pa 2016 nang pumutok ang Dengvaxia controversy. Anya, tinugunan nila ang vaccine hesitancy noong pandemya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng information campaign. Samantala, Ella, ayon naman sa isang infectious disease specialist na si Dr. Daniel Lucy na isa sa mga nakapanayam sa Reuters report kaugnay ng umano'y ginawang secret operation ng US military para siraan ng China at ang Sinovac. Sinabi nitong kung totoo ang disinformation campaign ng Estados Unidos, layo nitong mag-alangan ng publiko sa pagpapabakuna ng Sinovac. Para naman sa sociologist na si Professor Jonathan Ong, lumalabas na hindi lang ang Pilipinas ang target sa umano'y secret campaign, kundi iba pang karatig bansa na layong palalain ang anti-China sentiment ng publiko. Anya, kung totoo ang anti-vax campaign, dapat malaman kung may subcontractors na hinire ang Estados Unidos sa Pilipinas para sa pagpapakalat ng vaccine disinformation. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, nakipag-ugnayan na sila sa kanilang US counterparts at inihintay pa ang tugon ng US Department of Defense. Wala namang dumalong kinatawan mula Pentagon at iba't ibang social media platforms. Ayon naman sa CICC, bagaman karamihan sa mga IP address ng cyber attacks, hacking at disinformation campaign ay mula China, walang indikasyon na galing mismo ito sa gobyerno ng China. Ngunit nagkakaroon umano ito ng spike o pagtaas tuwing may insidente sa West Philippine Sea. Ella, sa ngayon tinatalakay naman ng Senate Committee on Foreign Relations yung nangyaring insidente sa Ayungin Shoal at inaasahan din magkakaroon ng executive session kaugnay ng insidente. At yun mo ng update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Isinagawa ngayong umaga sa Malacanang ang 5th Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kung saan dumalo ang liderato ng Kamara at Senado. Mula sa Malacanang, kumuha tayo ng update kay Nel Maribohok live. Nel, ano na yung napag-usapan sa LEDAC meeting dyan sa Malacanang? Yes, agad tinalakay sa pulong ang mga ipaprioridad ng mga panukalang batas na kailangan maipasa ng 2 kapulungan ng Kongreso. Kasama sa tinalakay may kinalaman sa panukalang Archipelagic Sea Lane Act na una ng hiniling ng Department of Foreign Affairs. Kabilang rin ang Philippine Capital Market, amyenda sa Foreign Investors Long-Term Lease,
at amyenda sa Agrarian Reform Law ang napag-usapan ng Legislative Executive Development Advisory Council. Sa nakaraang pulong ng LEDAC noong Marso na iulat na 14 sa 57 na priority measures ang naipasa na ng Kongreso. 19 naman dito ang naipasa ng Kamara bago ang deadline sa pagtatapos ng June. Inaasahan na ngayong araw ay ilalabas naman ng Malacanang ang listahan ng priority bills ng administrasyon. Kabilang sa dumalo sa LEDAC meeting sina NEDA Secretary Arsenio Balisacan, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, Budget Secretary Amena Pangandaman, Senate President Francis Escudero, House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng pamahalaan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Nilagdaan na ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC at SMS Joint Venture ang kontrata para sa unang 2025 overseas internet voting. Ayon sa COMELEC, malaki ang kanilang matitipid sa pondo sa pamamagitan ng nasabing kontrata. At mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, ano ba ang nilalaman ng kasunduan na ito ng COMELEC at SMS Joint Venture? Magandang tanghali, Ella. Formal na ngang nilagdaan ng Commission on Elections o COMELEC at ng joint venture na SMS Global Technologies Inc. ang kontrata para sa pagsasagawa ng kauna-unahang internet voting o online voting sa 2025 national elections. Partikular ito, Ella, para sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa sa araw ng halalan. Ang kontrata ay para sa sistemang gagamitin sa online voting and counting system o OVCS. Nasa 112 million pesos ang bid ng joint venture na mababa sa aprobadong budget para sa kontrata na 465 million pesos. Ela, sa pamamagitan ng internet voting ay inaasahan ng COMELEC na mapataas ang bilang ng mga boboto overseas. Gamit lang kasi ang mga modernong gadgets tulad ng cellphone, laptop ay maaari nang makaboto ang ating mga kababayan abroad. Target ng komisyon na magkakaroon ng 3 milyong botante sa 2025 elections overseas. Noong 2022 elections, Ella, nasa 40.59% lang ang turnout ng overseas voting, kung saan nasa 600,000 lang ang bumoto sa 1.6 million na registered voters abroad. Malaki ang gastos ng COMELEC pagdating sa nakaraang eleksyon na umaabot sa 411 million pesos. Pero dahil nga dito sa ngayon sa bagong kontrata, Ella, na nasa 112 million pesos lang ang gagastusin ng COMELEC, malaki yung kanilang savings sa ibinigay sa kanilang pondo na 465 million pesos. Yan po nating update mula dito sa Maynila. Alexei, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nakapagtala ng small phreatic eruption o mahinang pagsabog ang Bulkang Taal kagabi ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Base sa monitoring ng Taal Volcano Observatory sa Buco Talisay sa Batangas, naitala ang small phreatic eruption mula sa main crater ng Bulkang Taal dakong alas 9:30 kagabi na tumagal lamang ng 2 minuto. Umabot sa 600 metro ang haba ng ibinuga nitong abo na humapay sa direksyon ng kanluran. Ayon pa sa PHIVOLCS, nananatiling mataas ang sulfur dioxide emission o ang asupre na ibinubuga ng bulkan mula pa noong Enero. Sa kabila nito, nananatili pa rin nakapailalim sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Aabot na sa nasa 100 warehouse sa Pampanga ang tapos ng ma-inspeksyon ng mga pulis mula sa 19 na munisipalidad sa probinsya. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin silang nahuhuling panibagong iligal na pogo na nag-ooperate sa Pampanga. Mula sa Porac, Pampanga, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, mga nasa ilan pa ba ang warehouse ang kailangang ma-inspeksyon ng mga pulis dyan sa Pampanga? Kumulang na nasa 100 pa nga yung warehouse na dapat na ma-inspeksyon dito, pero tuloy-tuloy pa nga itong ginagawang inspeksyon sa iba't ibang munisipalidad dito sa probinsya ng Pampanga ng PNP. Magdadalawang linggo nang nagsasagawa ng warehouse inspection sa 19 na munisipalidad sa Pampanga ang provincial government ng Pampanga. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jaime Ediher, ang Chief
ng Provincial Community Affairs ng Development Unit o PICADU ng Pampanga PPO, nasa 50% na anya o 100 warehouse na ang kanilang napupuntahan. Ang problema sa inspeksyon ng PNP, wala pa rin silang nahuhuli ng mga Chinese na mga illegal operations ng Pogo sa mga bayan at syudad. So actually nasa 40 to 50% pa lang po tayo, no? Considering nasa 19 municipalities po ang kinakandak po natin ng mga inspection sa house-to-house visitation at saka sa mga warehouses po dito po sa province of Pampanga. Dagdag pa ng PNP Pampanga kaya sila nagtatagal, hindi nila mapasok o mapuntahan ang loob ng mga warehouse dahil kailangan pa nilang magpa-approve ng permit bago sila makapasok. Pangunahinahan niya ang mga bayan ng Mabalakad, Pampanga na kung saan nga ay 90% dito ay sakop ng pamunuan ng Clark, Pampanga. Ongoing po yung coordination ng mga bawat municipalities. Wala po kasing visitorial power po yung PNP, no? Hindi po tayo makakapag-conduct ng inspection without coordination sa LGU at sa BFP. So far, wala pa po tayong na-find out na mga POGO hubs, na potential POGO hubs po doon sa in-inspection po natin, no? So far po, wala po tayong nakitang mga Chinese looking personalities po doon sa area. Nagbigay naman ng taning ang Pampanga Provincial Police Office sa mga chief of police na kung magagawa hanggang sa katapusan ng buwan ay matarget nilang matapos na ma-inspeksyon ang lahat ng mga warehouse para mahuli na rin kung may iba pang mga illegal POGO operator sa Pampanga. Sa ngayon, ilan sa mga napuntahan o na-inspeksyon na lang warehouse ng mga pulis kasama na ang BFP at mga barangay officials. Nangunguna rito ang bayan ng Bacolor, sinundan ng Arayat, Apalit, Guagua, Florida Blanca. Karamihan dito ay mga paggawa ng plastic, semento, bukod pa rin ang mga resort at mga bahay-bahay. At yung mga latest live mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. 8 tao ang patay sa sunog sa isang malaking office building malapit sa Moscow, Russia. 1 tao ang nailigtas mula sa trahedya. 2 ang nasawi matapos tumalon mula sa bintana, samantalang 6 ang binawian ng buhay nang gumuho ang isang bahagi ng opisina dahil sa sunog. Hindi pa malinaw ang dahilan ng sunog, subalit batay sa isang eyewitness, nagsimula ang apoy sa ika-6 na palapag bago kumalat. Gumuho ang Rapidan Dam sa Blue Earth County, Minnesota, USA dahil sa matinding pagbaha. Bunsod nito, naglabas na ng urgent evacuation order ang mga opisyal sa mga residenteng nakatira malapit sa dam. Hindi lang istruktura ang naapektuhan ng pagbaha, kundi nagresulta rin sa matinding infrastructure damage. Patuloy namang nakaantabay ang emergency services upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at maiwasan ang lubhapang pinsala. Nasawi sa shark attack habang nasa surfing sa Hawaii si Tamayo Perry, isa sa mga aktor sa American film series na Pirates of the Caribbean. Binawian ito ng buhay Linggo ng hapon, June 23, batay sa Honolulu's Emergency Services. Ipinanganak sa Oahu ang 49-year-old professional surfer na si Perry. Gumanap naman ito bilang isa sa mga tulisan sa ika-4 na film ng Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 17 na nagsasabi, sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mangagbata dahil sa paggawa ng mabuti, kaysa dahil sa paggawa ng masama. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.